Hindi pwedeng mag-offer yung mga bisita. Bakit wala kayong tithes? Bakit wala kayong love offering? Bakit wala kayong ganito na nakasobre? Kasi wala ho sa Biblia yun kapatid. Eto, tinan niyo. Unang-una, ang bisita po rito sa amin, hindi namin tinatanggapan ng pera. Kahit ano. Bawal po kasi sa Biblia yun na kahit sino hihingan mo ng pera. Bawal po yun. Yung walang dilim. Sa oras na ito mga kaibigan ay ibig ko pong mag-share sa inyo na video ng ating kapatid na Eli na kung saan ito po ay itanong mo kay Soriano at maaaring ang isa sa inyo na nakapapanood dito o nanunood dito ay meron kayong mga katanungan na katulad sa mga itatanong ng ating mga kaibigan. Kasi mga kapatid, sa panahon ngayon hindi po lingid sa atin, viral po, no? Tandaan nyo, viral po sa social media yung malapit na pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan meron pang sasabi sa social media na si Kristo daw ay malapit na daw siyang darating. May nagsasabi pa nga na September pero tinitiyak ko po mga kaibigan na yun ay mga bulaang propeta. Ngayon, ang isa sa ating malalaman dito mga kaibigan ay kung ano yung mga palatandaan. At least man lang kapag mapakinggan natin ito, magkakaroon tayo ng idea kung ano ba talaga ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Mas maganda panoorin natin itong mga katanungan ng ating mga kababayan. Ang unang malalaman natin, nagtanong isang concern sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo kung totoo ba na yung sinasabi ng mga born again na second coming. Nasa Biblia ba yung tinatawag na second coming? Ano ba yung palatandaan? Pabababa pa si Kristo? Aapak ba dito sa lupa kapag siya'y babalik? Mga kaibigan, so narito po ang video ng ating kapatid na Eli na itanong mo kay Soriano. Kaya sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. They kept on hearing that the second coming is very near and very soon. But she's asking, when is it really happening? You see, there are so many people who have been mistaken expecting the coming of Christ. In fact, the very word second coming is not true. Can you read that in the scriptures? Second coming? Why? Do you mean that it is the second coming only of Jesus Christ on earth? The term second coming is not true. What do you mean? It is a very big mistake by those preachers who have not investigated the truth in the scriptures. Why? I do not believe that when he comes, it is only the second coming. He has been coming here so many times ago. Want me to prove that? Let us read first. Yes. 1 Corinthians chapter 10, verses 4 and 5. The Israelites, when they left Egypt, read it with me. When the Israelites left Egypt, they journeyed up to the wilderness of Sinai. And along the way, they have felt thirst. They are walking on deserts. And when they are thirsty, they became angry with Moses, asking Moses, why did you bring us here? To die of hunger and thirst? They asked Moses. Ngayon, para sila makainom, wag silang mamatay, may lumitaw na bato. There appeared a stone. And did all drink the same spiritual drink? For they drank on that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. So even before he was born of Mary, Christ is coming to the earth, watching for the welfare of the people of God. When the Israelites are dying of thirst,
He appeared as a rock in the wilderness from which they drank. That rock was Christ. Now, he came during the time of Moses. He came again during the time of John the Baptist. When he comes back, is it the second coming? It is not. It is not. That is a wrong term. See, understanding the scriptures is very vital to salvation and to having the right faith that we have to have. Imagine, the Lord Jesus Christ said, when the apostle asked him, what are the signs of your coming? When will that be? The Lord answered the apostles. So, ang dapat natin sabihin na second coming. Kundi ang dapat nating sabihin kung may mga magtanong ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin lalagyan ng second coming. Ganun ang dapat, mga kaibigan. Kasi tama yung sinabi ni kapatid Nelly, yung binasa niya, biblical naman nasa Biblia naman na si Kristo, even in the time of Moses, talagang andun si Kristo. Hindi siguro ang tinatanong itong ating bisita ay yung pagbabalik niya muli bilang katawan, tao. Pero mali pa rin mga kaibigan. Mali pa rin, hindi babalik si Kristo na katulad yung dati na tao, hindi. Alamin natin yan mamaya. Tapusin muna natin. And he said, let us read the verses 24, 1 up to 8 of the book of Matthew. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that will not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? And Jesus answered and said unto them, take heed, that no man deceive you. Why? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and deceive many. One of the signs is that many are going to come in the name of Christ and they will deceive many. Isa yun sa palatandaan. Pag malapit nang bumalik si Kristo, dadami manluloko, kaya huwag kayo naniniwala agad. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Naniniwala kayo agad, huwag kayo agad maniniwala. Do not at once believe because he is holding the Bible with his coat and tie and very respectable in the dress. Then you will believe, oh, amen, hallelujah, praise the Lord. No. Let us heed to the warning of the Lord that many shall come in His name and will deceive many. Marami hong manluloko ngayon. There are so many deceivers now. Nasaan sa tabi-tabi dyan. Naku, napakarami. So you have to investigate. Nakakaawa lang kasi talaga mga kaibigan. Itong mga nagsasabing mga Kristiyano daw kuno, pero hindi naman nagbabasa ng Biblia. Napakadaling matangay ng mga manluloko kasi ang ine-expect nila, yung kanilang pagpunta sa church ay nasasamba na nila ang Panginoon. Pero mamaya alamin natin kung ano po yung tama, mga kababayan. Napakaganda itong pinapaliwanag ng kapatid na Eli. Di ba ganoon? Tama mga kapatid? Tama. Isa yun sa signs. Ano pa sumunod? Ano pa? And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but not the end yet. Why? For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Ayun. It is not the end. Yes. These are the beginning of sorrows. According to Christ, when you hear of wars and rumors of wars and pestilences and earthquakes in diverse places, these are the beginning of sorrows. Siyang pasimula ng kahirapan. Meron pang kasunod. Ano pa ang kasunod? 21.
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. After that, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. So, wars, rumors of wars, pestilences, hunger, etc. is not the end. There are things yet to follow. And what are those things? The great tribulation. And that is the last sign. That is the last time. Immediately after the tribulation, then Christ will appear. After the tribulation. 29, let us put that. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall down from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man. When will Christ come? After the tribulation. I'm asking you, dumating na ho ba yung tribulation? Has it arrived? Wala pa po. So ako, pag tinanong ako, kailan ba dadating, kapatid na Soriano? Pagdating ng tribulation, yun, sandali na lang yun. You will just count days. So, we have a final sign to see, the great tribulation. Eh, sabihin mo, dadating na bukas, wala pa naman yung great tribulation. Nagkakamali nga sila, kanta lang kanta, darating, 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 kailan darating? Alamin mo muna kung kailan darating. Eh, tinatakot mo yung mga tao. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, malapit na po, it is very near, the great tribulation. The last sign is fast approaching. Ang kahuli-hulihang tanda na mangyayari sa mundo ito, palapit na po ng palapit. Hindi ba naramdaman ngayon ang hirap ng buhay? Beginning of sorrow, sabi ni Kristo. Yung pasimula na ng kahirapan, it's very hard now. It's very hard to live. Meaning, we have to tighten our belts now because it is becoming very hard. And what will be next is the great tribulation. And after the great tribulation, that is the appearance of our Lord Jesus Christ. Not the second, because He had come into earth in many occasions already. So ayan ang sagot ni Brother Eli doon sa nagtanong, mga kaibigan. Alam niyo yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kung isinasalarawan ni Apostol Pablo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, bago po siya babalik, lilitaw muna yung hayop o yung Antikristo. Maghahari muna. Kaya kung meron po kayong mababalitaan na isang tao na naghahari na sa buong mundo at meron na siyang ini-implement na ipinapasunod sa mga tao, mga kaibigan. At kapag hindi susunod ang tao ay papatayin. Malalaman mo na andyan na ang Antikristo, yung tinatawag na hayop sa Revelation chapter 13. Kapag meron na po nun, mga kaibigan, yun na, malapit na. Malapit na yon. Taon na lang or buwan na lang o araw na lang ang ating bibilangin, babalik na ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po second coming yon, kundi yun po ay muling pagbabalik na naman ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. At kapag babalik po ang Panginoong Jesucristo, hindi na po laman, hindi na po katulad sa dati. Dati kasi, nung pumunta si Kristo dito at naipanganak, naging tao o nagkatawang tao, ang purpose lang nun para iligtas, pambayad yung kanyang dugot laman para ihandog sa kasalanan ng tao. Pero sa pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo para kunin ang kanyang mga ililigtas, hindi na po siya laman. Nung una siyang nung siya'y pumunta rito at nagkatawang tao, wala siyang kaluwalhatian
Kasi iniwan niya po yon o tinanggal. Kaya nga nung pabalik na sa kanyang ama ay sabi doon sa John chapter 17 ay sabi po dito, at ngayon ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So, hiniling niya sa kanyang ama bago siya babalik na luluwalhatiin ang kanyang ama. Ibig sabihin, yung kaluwalhatian na kanyang tinamo bago pa nilalang ang daigdig, iniwan niya po yun. Mga kaibigan. Kaya nung bago siya babalik sa langit, ay nagpapaluwalhati sa kanyang ama. Gaya ng kaluwalhatian na kanyang tinamo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ibig sabihin, pagbalik muli ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na katulad sa dati. Meron na siyang kaluwalhatian. Meron na siyang kaluwalhatian, mga kaibigan. So, yung sinasabi po ng mga iglesia ni Cristo na tao bumalik sa langit, tao pa rin babalik dito sa lupa, mali po yon. Napakalaking kamalian po yon. Kung ano po ang itsura ni Cristo nung nandito sa lupa, nung nagkatawang tao, pagbalik niya, hindi na ganon. At ang isa pa, mga kaibigan, pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo muli, ay hindi po aapak dito sa lupa hanggang sa alapaap lang. At tayo naman, kung sakali loobin ng Diyos ay masasama tayo doon sa tinatawag nilang rapture, sasalubungin natin ang Panginoon sa hangin, sa alapaap. Hindi po siya aapak, mga kaibigan. No? So, isang katanungan po muli ang ating malalaman. Ang tanong ko po ay kung saan po magtungo sa impyerno, sa purgatorio o sa langit. Salamat po sa inyo, sa inyong pagdalo, kapatid. Unang-una, maganda po yung tanong nyo. Kung tao ay mamatay, saan pupunta? Sa impyerno, sa purgatorio o sa langit? Kasi kaya natin tinatanong yan, sabi sa ating paniniwala na kinagisnan sa Pilipinas, may purgatorio, may langit, may impyerno. Yun ang sabi sa atin. Pero ang tao po, pag namatay, hindi po pupunta sa langit, hindi pupunta sa impyerno, hindi rin pupunta sa purgatorio. Pag namatay ang tao, pupunta sa nicho. Yun po ang unang pupuntahan natin pagkamatay. Kasi ganito po ang sabi ng Biblia sa 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Dalawa po ang mangyayari sa tao eh. Una, mamamatay, tapos meron darating na paghuhukom. Pag namatay, saan muna tayo pupunta? Basahin po natin sa 9:10 ng Ecclesiastes. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Yun. Ang pinupuntahan po pala ng tao after ng buhay sa mundo, libingan muna. Sa Bisaya, ang pagkakasabi dyan, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kanauban ang imong kusog. Kay dito sa Seol, yung pong Seol, salitang Hebreo po yun, ang kahulugan po nun ay libingan. Dito sa Seol, diin ikaw muadto, walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam. So pagkamatay ho ng tao, pupunta sa libingan. Ano po ang mangyayari sa libingan? Basahin natin sa 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang sabi po, ug ang abog mo balik nga ni sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. So maliwanag po yan na pagkamatay ng tao, yung espiritu babalik sa Diyos. Kaya nga po namatay kasi yung umalis na yung espiritu dun sa katawan eh. Basahin po natin yung 2:26.
Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Pag alis po ng espiritu, ang katawang walang espiritu, patay. Kaya po malalaman nating patay na kasi umalis na nga yung espiritu. Yung espiritu, ang Diyos ang nagbigay nun, babalik yun sa Diyos. Yun namang laman, yung katawan, babalik sa alabok gaya ng una. So it's a process of decay. Babalik sa alabok, mabubulok. Espiritu babalik sa Diyos. Di wala pong pupunta sa purgatorio. Wala rin pupunta sa impyerno. Wala rin pupunta sa langit. Kasi yung laman pupunta sa alabok. Yung espiritu babalik sa Diyos. Ngayon, ano po ang mangyayari pagkatapos? May darating na paghuhukom. Doon sa paghuhukom, para ang tao'y mahukuman, bubuhayin po ng Diyos. 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayon, maliwanag po, darating pala yung paghuhukom. Merong pagkabuhay na mag-uli. Pagka ang tao po ay namatay bago maghukom, pagdating po ng paghukom, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, wag ang wika ninyong ipanggilalas ito, na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, ang sabi. Magsisilabas ang mga taong namatay mula sa libingan. Yun po yung sinasabi ng pasyon eh. Gayon nga nitong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Subalit kapag nalagot, hiningang lubhang marupok, ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Ayon, di mamamatay ang tao. Pagkatapos, pag namatay na, pagdating ng paghukom, at sa balye ni Hosapat, hihipan niya upakakak, na ipupukaw sa lahat, ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap, bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay, sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayun, ang sabi sa pasyong binabasa pag mahal na araw. Ang tao po pala huhukuman. Para mahukuman, mababangon yung patay. Paano ba mangyayari para yung mga patay bumangon? Sa 37 ng Ezekiel, pakibasa kapatid na Luz. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayon, pagkabuhay pala na maguli ng mga tao para hatulan sa paghuhukom, iuuli pala ng Diyos uli. Ibabalik yung natunaw na katawan. Yung mga buto, lalagyan ng hininga, lalagyan ng litid, lalagyan ng laman, tatakpan ng balat. At kayo ikay mabubuhay at makikilala ninyo na ako ang Panginoon, sabi ng Biblia. Yan po ang mangyayari, kapatid. Di bubuhayin ngayon. Pagka nahatulan ka na ngayon sa paghuhukom, saka ka palang pupunta sa impyerno o pupunta sa langit. Wala pong purgatorio, kapatid. Wala nga purgatorio, sabi ni Rizal eh. Kaya pinapatay si Rizal ng Kastila kasi lumalaban si Rizal sa Katoliko eh. Basahin po natin yung unexpurgated noli me tangere.
Yung no limitang hearing, hindi pinakialaman ng Katoliko. Yung no limitang hearing original, meron po ako niyan sa akin library. Yung photocopy nung sulat kamay mismo ni Rizal. Ano po ang nakasulat sa no limitang hearing? Sa page 72, ito po ang sabi, kapatid. Eto po. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Yan, sabi po ni Rizal sa kanyang aklat na no limitang hearing, wala kang purgatorio sa Old at saka sa New Testament, sa Matanda at sa Bagong Tipan. Kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binanggit na purgatorio kahit kapiraso. Kasi pag namatay na po ang tao, hindi naman pupunta sa purgatorio, hindi naman para bang may istasyon pa ng purgatorio para makarating ng langit o makapunta ng impyerno. Hindi po ganun. Pag namatay ang tao, punta sa libingan. Maghihintay siya ng paghukom. Pagdating po ng paghukom, bubuhayin lahat ng tao. Haharap tayo ngayon sa hukuman ni Kristo. Pag nakita kang matuwid, dadalhin ka sa buhay. Pag nakita kang masama, papapuntahin ka sa impyerno. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Pero nakakalungkot, kapatid, meron pong mga turo sa Katoliko na binago na ng pari at ng papa ngayon. Nakakalungkot po. Hindi lang ibinabalita dyan sa atin. Pero sinabi po nung namatay na papang si Papa Juan Paulo II, wala raw pong impyerno. Sabi niya, nakalaban siya ni Kristo kasi si Kristo nagsasabi may impyerno Pero yung Papa, wala raw pong impyerno. Basahin natin yung Today newspaper, Friday, July 10, 1999, kapatid na Daniel. Vatican City, forget the flames and the devils with pitchforks. A week after telling the Roman Catholic faithful heaven was not up in the clouds, Pope John Paul II said on Wednesday, hell was not a physical place either. Lest sinners think they can get off lightly, though the pontiff said hell was for real, and rather than being inflicted by God, it was something sinners brought on themselves. Hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life, he said. More than a physical place, hell is the state of those who freely and definitely separate themselves from God, the source of all life and joy. Ang sabi ni Papa Juan Paulo II, si John Paul II, wala raw physical hell. Hindi raw totoo merong lugar na ang tawag hell. Yun daw ay isang kondisyon na ang tao ang naglalagay sa kanyang sarili. It is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life. Ay, hindi po totoo yung sinasabi na yun ng Papa. Dahil si Kristo, nagturo po talaga na mayroong isang impyerno na tinatawag din po sa Bibliang dagat-dagatang apoy kung saan parurusahan si Satanas, yung kanyang mga rebelding anghel, at saka yung mga taong nagrebelde rin sa Diyos. Yun po. Pero kailan mapupunta ang tao ron? Hindi po pagkamatay. Pagkamatay, lilibing ka muna, maghihintay tayo ng paghukom. Pagdating po ng paghukom, saka bubuhayin maguli ang tao, haharap sa hukuman. Pagka nakita ka pong karapat-dapat, doon ka dadalhin sa langit. At pag nakita ka pong hindi karapat-dapat, saka ka naman itataboy doon sa apoy. Yun po ang nakasulat sa 25:41 ng Mateo. Pakibasa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Meron po
talagang apoy na sinasabi si Kristo. At yun ay apoy sa impyerno. Meron po talagang impyerno. Isang lugar ng parusahan para sa mga rebelde, ayaw kumilala sa Diyos. Meron naman pong langit, yung paraiso, kung saan isasama ni Kristo yung mga sumampalataya, kagaya nung magnanakaw, na sa kahuli-hulihang yugto ng buhay niya, doon niya lang nakilala si Kristo. Nakapako na ang kanyang paa at kamay, kasama siya ni Kristo nakapako sa krus. Sumampalataya siya, pinangakuan siya ni Kristo, ipagsasama kita sa paraiso. Pero kung halimbawa mamamatay po ngayon ang sino man, hindi pa pupunta sa langit, hindi pa rin pupunta sa paraiso, hindi pa rin pupunta sa impyerno. Mamamatay, lilibing muna at hihintayin muna ang paghukom. Kasi yung pong paghukom, isang araw lang po yun para sa lahat. 17:31 ng gawa. Ganito po ang nakasulat doon. Pakinggan niyo po. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Maliwanag yon, kapatid, na darating po yung paghuhukom. Ang sabi, isang araw lang po yun. Nagtakda siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Isang araw lang po yun. Lahat ng tao sabay-sabay na huhukuman ng Diyos. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Kaya, doon sa tanong nyo, saan mapupunta? Pag namatay, pupunta muna sa libingan. Pagkatapos, yung laman matutunaw, babalik sa alabok, yung espiritu babalik sa Diyos. Pagdating ng paghukom, bubuhayin lahat ng patay, pagkatapos haharap sa hukuman, doon po malalaman kung pupunta sa impyerno o pupunta sa langit. Yun po ang nasa Biblia. So, yun po yung sagot ni Brother Eli, mga kaibigan, doon po sa tanong na saan mapupunta ang tao kapag siya po ay namatay, no? Tama po, hindi po agad-agad mapunta sa langit, hindi rin po agad-agad mapunta sa impyerno. Gaya ng pagkasabi ng mga ibang mangangaral tulad ng Iglesia Katolika. Na meron kasi ganung teorya ng mga Iglesia Katolika, mga kaibigan. Pero ang Biblia po, kapag namatay po ang tao, ayon po doon sa libro ng Job, Kapitulo 12 sa versikulo 10, yung tao, kapag siya po ay mamamatay, babalik po sa kamay ng Diyos o authority ng Diyos. Na ibig sabihin, kapag namatay ka, wala ka ng kapangyarihan na pupunta sa kahit saan mo gusto o hindi ka na makapaggala-gala, no? Tulad ng sinasabi ng mga Iglesia Katolika o yung mga miyembro ng Iglesia Katolika na meron pa daw 9 days bago po siya makapunta sa langit, o meron yung tinatawag na 40 days, ganon. Ibig sabihin, kapag namatay, ewan ko kung saan mapupunta, sa purgatorio at ipagdadasal pa. Pero walang ganun sa Biblia. Maliwanag naman po yung paliwanag ni kapatid Nelly na walang ganun po ang Biblia. Pero ang nasa Biblia po, mga kaibigan, kapag namatay po ang tao, kasi sa Job chapter 12 verse 10, sabi dito, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kapangyarihan niya. Hindi ka pwede punta kung kahit saan mo gusto. Kapag namatay ka na, nasa kapangyarihan ka na ng Diyos, hindi ka na makaalis kung saan ka nilagay. Yung espiritu mo babalik sa Diyos, mga kaibigan. Yung kaluluwa, ayon po doon sa Revelation chapter 6, mga kaibigan, sabi po doon na nasa yung mga namatay na namatay kay Kristo, namatay sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa Diyos, nandun sila sa ilalim ng dambana. Ewan natin kung asan yung ilalim ng dambana, kung sa langit ba yon o asang lugar yon. Mga kaibigan, wala naman sinabi na dambana sa langit, mga kapatid, pero mayroong pong pagdadalhan ng Diyos. Hindi natin alam kung asan po yon. Pero hindi impyerno, hindi rin langit yon, mga kapatid. Yan po ang maliwanag. So isang katatanungan po ito, no? Paano mapapatunayan na
ang MCGI ay totoo. Pakinggan nga natin kung ano po yung sagot ng kapatid na Eli tungkol po rito. Kung ang relihiyon ninyo ang tunay, ano ang batayan ninyo sa Biblia? At bakit po marami kayong kaaway? Ayos yung tanong. Yung tunay na relihiyon, marami talagang kaawa yun. Pakinggan nyo sa Mateo 24 at ang bersikulo ay 9 hanggang 10. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kaya sabi po ng ating Panginoon Kristo, yung mga Kristiyano kapupuotan ng lahat ng bansa. Pagka kayo walang kaaway, hindi kayo tutuon sa Diyos. Yung totoong sa Diyos, may kaaway po yun. Marami pong kaaway yun. Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 10:22. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ayan, datapwat ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Sabi ng sa Kapampangan, ikasaman dako ding sa blang tao, king uli na ning lagyo ko. Dapat tingni batanggaman, king kapupusan, itimurin miligtas siya. Nga na po ng Ginoo sa Kristo, sabi po ni Kristo, kapupuotan kayo ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Kaya meron po talagang kaaway. Alam nyo kasi, conforme yan sa relihiyon eh. Yung relihiyong walang kaaway, kasundo lahat, kasi natatakot yung makipag-away. Ang Kristiyano po nakikipag-awayan sa pananampalataya. Pag mali, tinututulan ng Kristiyano. Sabi nga ni Pablo sa 6:12 ng Efeso, pakinggan nyo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan po, nakikipagbaka ang mga apostol. Talagang may away naman talaga eh. Pagdating sa pananampalataya, pag itinataguyod mo yung totoo, magagalit sa iyo yung mali. Hindi ko conforme sa iyo yung mali. Kaya magkakaroon ka ng kaaway. Sabi ng Biblia kasi, ang pakikipagbaka, hindi naman panlaman at pandugo, hindi naman patayan, hindi naman suntukan, pero laban ng wika sa mga kapangyarihan, laban sa mga pamunuan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Kaya yung mga Kristiyano, nilalabanan nila yung maling aral. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 10:4. Ito po sinasabi, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ayun, ang pakikipaglaban ng mga apostol, gumigiba ng mga maling haka, ng maling aral, ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya po nakikipagbaka talaga ang mga Kristiyano yung maling aral. Halimbawa, may nagsasabi, si Kristo tao. Lalabanan mo yung katwiran nila. Kasi hindi naman talaga tao si Kristo eh. Pagka sinabi mo si Kristo ay Diyos, makakalaban mo yung mga nagsasabing si Kristo tao. Laban na talaga yun. Pero hindi laban patayan. Laban ng katwiran po yan. Kaya ako po, talagang marami kong kaaway. Sabi kasi ni Kristo yun eh. Ang totoo, kung naniniwala kayo kay Kristo,
Kuminsan nga, pati nga yung kasambahay mo pa, pwede mo pang makaaway eh. Pakinggan nyo sa Diyos ni Mateo. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Tamo? Pagka ikaw ay sumunod kay Kristo, pati kasambahay mo, nakakaaway mo eh. Halimbawa, tatay mo lasenggo. Sumunod ka kay Kristo, ayaw mo na maglaseng. Mag-aaway kayo ng tatay mo lasenggo. Di ba? Yung nanay mo sugarol o sugalera. Sumunod ka kay Kristo, ayaw siya sumunod. Hindi na kayo magkakasundo. Kaya ang Kristiyano po talagang may kaaway. Yan po ang masasabi ko. Ngayon, yung tanong nyo, ano ang katunayan namin na ang aming pananampalataya ay totoo? Abay, ang katunayan po yung gawa eh. Yung gawa. Yun po ang masasabi ko, kapatid. Ang iglesyang itinataguyod ko, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Yun ang pinangangaral ko, yun ang aking sinasampalatayanan. At sapagkat yun ang sabi ng mga apostol, mag-aral tayo, huwag hingigit sa nakasulat. Ang nakasulat, iglesia ng Diyos, pinangangaral ko yun. Yung pinangangaral kong iglesia, totoo yun, nasa Biblia yun. Ako'y sumasampalataya dun sa totoo. Okay na po. Sige po, meron pa po. Meron pa po. Kasi So, naputol, ano? Ito kasing video na ating isineshare, mga kaibigan, ay galing po sa upload dyan po sa YouTube. Kaya naputol po, hindi nabuo yung kanyang sagot, mga kaibigan, ano? Pero, para malaman mo kung yung isang mangangaral ay sa Diyos, dapat makikita mo na ang kanyang sinasabit, pinapangaral na babasa sa Biblia. At biblical po ang kanyang pagsagot, gaya ni kapatid na Eli. And then, yung kanyang sinasalita ay talagang salita ng Diyos, hindi po salita ng tao. May mga mangangaral po kasi na kung saan-saan ang kanilang itinuturo ay galing sa isang leader at isang historiador. Ganun po yung kanilang ipinipreach sa pulpito. Ay mag-ingat po tayo sa mga mangangaral kuno. Dapat ang mangangaral ayon po sa Biblia, mga kaibigan, dito po sa libro ng Juan. Ito po ay sulat ni Apostol Juan na sabi po dito sa Kapitulo 3 sa versikulo 34, mga kaibigan. Ganito ang sabi niya, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. So, makilala mo yung isang mangaral kung siya ay sa Diyos o isang grupo. Kung ang kanyang sinasalita ay salita ng Diyos, ay sa Diyos yan. Pero kung ang kanyang sinasalita o ipinipreach ay galing sa isang leader na hindi naman po Biblia, gaya yung mga nagsasabi tungkol po sa mga history, yun naman ang kanilang ipinapangaral o ipinipreach, medyo magduda na po kayo doon. At ang yung mga iba pa, mga kaibigan, ay yung kanilang sarili, yung kanilang posisyon o profession. Ako nagtatrabaho ako ng ganito, ako'y isang advisor ni ganito. Kung yun ang kanyang sinasabi sa harapan ng sa harapan o sa iglesia, mga kaibigan, ay naku po, delikado po 'yon. Baka nagmamalaki na po 'yon, mga kaibigan, no? Makita natin kung tama ang isang relihiyon sa pamamagitan ng kanyang turo, mga kaibigan. Okay, so ito pa, ano kaya itong tanong na ito na susunod na magtanong? Marami na ako napasokan na relihiyon. Kaninang pagpasok ko dito is parang nandun na yung offering. Ang dami kong napasok. Bakit kanina lang ako nakakita ng hindi pwedeng mag-offer yung mga bisita? Bakit wala kayong tithes? Bakit wala kayong love offering? Bakit wala kayong ganito na nakasobre? Kasi wala ako sa Biblia yun kapatid. Tinan niyo. Unang-una, ang bisita po rito sa amin, hindi namin tinatanggapan ng pera. Kahit ano. Bawal po kasi sa Biblia yun na kahit sino hihingan mo ng pera.
Bawal po yun. Yung walang delikadesa, matakaw ng pera, kahit sino hihingan. Pero kung may delikadesa biblika ka, ikatlong Juan 7, Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. kita mo, pag hintil ka, hindi ka pa kabilang sa church, Gentile ka, hindi ka kukunan kahit ano. Ang mga alagad, walang kinukuhang anuman sa mga hintil. Paano po pag-baptize ka na sa ano nyo? No? Voluntary pwede ka Ay, magbigay. wala po kayong talagang tithes na dapat. Wala yung tithes, wala. Kasi, Kapatid, alam mo yung tithes, malakas pagkakitaan yan tithes. Halimbawa, magkano ba kita nyo rito sa Hong Kong? 3,000 Hong Kong dollars? 3,200. Ay, pagka nag-tithing ka, ay ibig sabihin nun, 320 sa pastor. Pero wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia, hindi aral ni Kristo yun. Yung pong paika po, eto po yun. Basahin natin. Hebreo 7:5. Pakinggan nyo po. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Kanino kukunin? Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Ayan, yung mga kapatid ng mga anak ni Levi na saserdote, yun ang merong katungkulang magbigay ng ikapo, at ang mga saserdotes Levitas, yun naman ang kukuha ng ikapo. Utos po yan sa panahon ng saserdotes Levitas. 7:5 yan ang Hebreo, no? Lagay natin nga sa 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Tinyo, nung palitan na yung saserdotes Levitas, pinalitan pati kautusan. Kaya nawala yung ikapo eh. Anong kapalit? 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa Ikapo ba yan? loob. Hindi ikapo yan. Ang magpapasya, puso mo eh. Eh kung gusto mo nga magbigay ng 5 lang, pwede eh. O kung maaati mo naman na magbigay ka ng 5, pwede. Kung wala ka talaga eh. O halimbawa naman gusto mo naman magbigay ng 20, pwede rin. Hindi naman kita pinipil, hindi naman kita niloloko. Puso mo nagpasya. Yun ang panahong Kristiyano. Ito ang batas. Magbibigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun po ang batas ngayon. Pinalitan na yung ikapo. Kaya ngayon nagsisiksik ang mga pastor ng born again sa ikapo, malakas kasing pagkakitaan yan. Sure ano yan eh. Sure money yan. Kaya mayayaman sila, pero walang batayan sa Biblia yun. Ang nasa Biblia, magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Yung puso mo bahala. Ang Diyos, mas tinitignan niya yung puso ng Kristiyano. Mas mabuti, mas karugod-lugod sa Diyos nung nagkusa ka ng kusa mo na you have been generous by your own volition. Yun ang gusto ng Diyos eh. 1:19 ng Isaias. Kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Alam niyo, ang Biblia po may utos na kusa. Hindi naman lahat tayo dapat pipresyon. Ikaw bahala ka magkusa. Eh, halimbawa, may nagpapalimos sa'yo. Sabi nung nagpapalimos, palimos nga, 50 pesos, hindi ka ba magagalit? Mamalimos ka lang, ikaw pa nagpipresyo. Di ba maisip kayo? Pero kung yung nagpapalimos, maawa naman po kayo. Baka nga, bigyan pa 100 yun eh. Dahil naawa kayo. Eh, itong mga pastor, kung magpalimos, may presyo eh. Hindi ba nagpapalimos yan? Pag dating mo sa kapilya, may yung kahon, lumilibot yun eh. Nakikita nyo? Sa Katoliko naman, yung parang ganon, yung, hindi ba ganon? Eh, mali talaga eh. Alam nyo kung ba't mali? Sa Biblia, hindi yung kahon ang lumilibot, yung kahon ang pinupuntahan ng tao. Ganon sa Biblia. Pakinggan nyo. Sa Marcos 12, pakilagay sa screen. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao. Tanyo, yung maghuhulog, yun ang lumalapit eh, di ba? Eh ano nga yung ginagawa ng relihiyon? Yung kahon ang lumalapit para wag kang makaiwas, tatapat. Pag hindi ka nagbigay, tatagalan sa harap mo yung kahon. Diba? Ganun yun. Mali po yun. Dapat, ikaw ang lalapit sa kahon.
Ganun ba? At yung bisita, hindi kasali yun. Kasi po, hindi pa naman kapatid, hindi pa naman mananampalataya. Bakit mo hihingan? Sabi ni Kristo, yung hindi sumasampalataya pa, yung hindi pa nakakaunawa ng buo dun sa gampanin ng grupong sa Diyos, hindi dapat hihingan. Hindi ka kukuhanan kahit ano. Nakasulat po sa Biblia. Okay na po? Po, you're welcome. So, ayan po, tungkol naman po sa pag-o-offering o pagbibigay, ako naniniwala na kapag ang pagbibigay ay hindi dapat pilitin ang tao. Kung gusto niya yung tao, kung alin yung gusto niya, ganun po, para hindi po maging mabigat. Kasi mga kapatid, alam nyo yung abuloy. Ito, sana mapakinggan ito ng mga pastor. Ang abuloy po, na tinatanggap ng isang pastor o isang ministro sa isang kapilya. Okay lamang po yung mag-abuloy ka, no? Okay lamang po yung mag-abuloy ka. At okay lamang po na ikaw na pastor doon sa lokal na hawak mo, okay lang na tumanggap ka ng abuloy. Pero alam nyo po ba mga kaibigan, na yung abuloy ay mahalaga po yon sa Diyos? Yan ay mahalaga dahil hindi naman po ibinigay yung tao dahil para sa iyo, kundi yun ay para sa Diyos, na kung saan para sa gawain ng Diyos. At kung meron man love offering o yung thanksgiving, mga kaibigan ng ating mga kapatiran, at kung ibinigay direkta para sa iyo, hindi niya sinabi para sa church po ito. Hindi, kundi ito po ay para sa iyo talaga. Dapat maingat ka na tumatanggap. Dapat kung ikaw ay tumatanggap ng abuloy, kailangan isabihin mo rin yung totoong aral. Kasi ang mahirap sa mga pastor, sa mga ibang mga iglesia, na tumatanggap po sila ng abuloy, pero hindi mo man lang makita na concern sila doon sa mga miyembro po nila, kung yung kanilang miyembro ay naturuan ba ng tamang aral ng Biblia, tamang kaligtasan. Kasi ang mga iglesia ngayon, mga kaibigan, ay pansin ko, hindi naman po itinuturo maigi at hindi talaga maging tapat ang kanilang pangangaral magpapabigat yan sa hatol ng mga pastor na tumatanggap ka ng abuloy tapos hindi mo naman ipinapangaral mabuti yung aral ng Diyos. Ay nako, magiging pabigat yan sa hatol mo sa Diyos. Tungkol po naman sa abuloy o sa ikapo, mga kaibigan, tama naman, may ikapo sa Biblia. Hindi naman po tayo kukontra na may nababasa talaga sa Biblia na ikapo. Pero sabi nga ng kapatid na Eli, kanino ipinag-utos yung ikapo? Ito, wag lamang po kayong maging matigas ng ulo, wag lamang po ninyong patigasin ang iyong mga puso, mga pastor, na alam lahat ng mga mangangaral, kung talagang ikaw ay tapat at totoo mangangaral, nagbasa ng Biblia, alam po lahat ng mga mangangaral na yung ikapo, ipinag-utos yan o binigay ng Diyos na batas sa Israel, kung saan yung mga Israel na galing sa Ehipto, inilabas, dinala sa ilang, sila yung nabigyan ng utos na magbigay ng ikapo. Kanino sila magbigay? Sa kanilang kapatid, hindi kung sino-sino, mga kaibigan. At kung bakit tumatanggap ang mga Levita? Itong mga Levita, sila po yung itinalaga ng Diyos na tagapag-alaga ng templo. No? Sila yung mga tinatawag na mga pari, mga kababayan. No? Ngayon, ang dahilan kung bakit sila tatanggap ng ikapo, dahil ang itong mga Levita na ito, hindi sila magtratrabaho sa bukid, palayan, o hindi sila mag-aalaga ng tupa, hindi.
wala silang gagawin kundi doon lamang po sa templo. Kaya nga sila tumatanggap at wala silang mana. Hindi katulad yung kanilang mga kapatid na may mga mana-mana yan. Pero itong mga Levita wala silang mana at ang pinakamana nila ay yung ibibigay ng kanilang mga kapatid na ikapo. At saka, yung ikapo na ibibigay po nila, hindi po para doon sa pastor, kundi para sa templo, para may pagkain ng templo. Ibig sabihin, para may magamit pantulong sa tao, para may panggamit para sa pagpaayos ng templo, ganon. Hindi para sa pastor yon. Ang nakakalungkot dito sa mga pastor ngayon na bukatot po, no? Parang asong hindi nabubusog. Tanggap ng ikapo, para naman sa kanila, hindi naman para dun sa, wala naman silang home for the aged. Wala naman po silang mga tulungan, mga kaibigan, no? Wala Kapag tinanggap yung pastor yung ikapo, masaya na, mayroon na siyang panload, mayroon na siyang pang-Facebook, mayroon na siyang pangbili ng gadget. Hindi ganun po yung bibigat ang hatol nyo niyan. Pero bahala kayo mga kaibigan. Basta ang Biblia po, kung bakit tumatanggap ng mga Levita ng ikapo, dahil wala po silang mana at yun ang pinakamana nila. Yung mga tumatanggap ng ikapo, may trabaho mga yan Hindi lamang po sa templo may trabaho sarili-sarili May mga bingkag pa nga yan may mga sakaan pa nga naman ang mga yan may mga palayan yan, may grocery o ano-ano pa mga kaibigan may pagkakakitaan niyang mga yan, mga kaibigan. Pero yung tunay na tumatanggap ng ikapo sa Biblia, wala silang ibang inatupag kundi ang templo at mangaral ng totoo tapat. Ang mga pastor ngayon wala kung ano-ano na lang yung pinapangaral minsan pa nga puro blessing, puro ikapo, puro offering. Ay nako mga kaibigan, magunos dili naman kayo mga pastor Ako hindi naman po ako tutol kung may magbigay ng ikapo ng mga tao kung galing lang sa kanilang loob at mula naman po sa kanilang puso magbigay sila ng ikapo. Abay okay lang naman siguro, pero yung lustayin mo sa nakakatakot yan mga kaibigan. Mga kapatid. So sana po malaman po natin ng pagbibigay, hindi po ito sa pilitan. Wala po itong presyo. Walang dikta. Wala. Ito'y kusang loob na ginagawa. Dito sa lokal na aking hinawakan mga kaibigan voluntary. Nasa kanila kung ilan yung kanilang ibibigay. Walang pilitan. No? Walang pilitan. Kung may kailangan ng iglesia, pag-usap-usapan, kung sino yung gustong magbigay. Wala pong presyo, wala. Wala yung tulad ng ginagawa ng mga iba, tulad ni Kibuloy, ayon sa mga nagsasabi na mayroong presyo, no? Mayroon pong itinakdang halaga kung ilan yung ibibigay. At talagang tithes talaga sa pilitan. Mali po yon sa Biblia mga kaibigan. Unang-una, hindi naman po sila mga Levita, mga hentil po sila. Ang kinunan nilang batas ay batas ni Moises na hindi naman po para sa kanila. Iba po ang batas Kristiyano, iba ang batas para sa panahon ni Moises. Kaya nga yung inilabas ni Moises na mga Israel mula sa Ehipto ay nung nakarating sila sa ilang mga kababayan ay nagbigay ng Diyos ng batas, kautusan para sa kanila, hindi kasali ang Ehipto doon. Hindi kasali ang mga Amalecitas doon, mga kaibigan, at yung mga iba pa, mga Kananeo o ano pang mga nasa paligid nilang mga bansa, mga hindi sila kasali, mga kaibigan. Hindi sila kasali. Doon sa batas. No? Mga kapatid, hindi kasali mga hentil. Pero itong mga ibang relihiyon ay nako mga kababayan, no?
sana po ay maging tapat po tayo sa ating pangangaral. Kung ituro nyo man yung ikapo, wag nyo na lang kasi pangalan ng ikapo, no? Kasi ang pagbibigay ay kusang loob. Kung may gustong magbigay ng ikapo buwan-buwan para sa iyo, pero hindi mo naman pinipilit, ito po naman ay talagang kusang loob niya na ito talaga pledge ko sa iyo, pastor, ministro, na gusto lang kita talaga tulungan buwan-buwan, bibigyan kita ng ganito. Kusang loob niya yon, okay yon. Mga kaibigan, no? Kung meron tayong mga kapatiran na ganon. Pero kung pipilitin mo, ikabibigat sa kanyang loob, naku, mali na po yun, mga kapatid. No? Sana po ay naunawaan po natin, nakita natin. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po itanong po ninyo live kung ako po ay nakapag-live, mga kaibigan. Maraming salamat po. No? Putulin muna natin dito. Marami pa itong mga video dito, mga kapatid, para hindi po masyado mahaba ng oras. Isusunod na naman po natin sa next na oras, mga kababayan. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa lahat na nakantabay. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po inihiling ko bilang suporta po ninyo sa atin ay mag-subscribe po kayo. At pakishare naman po ninyo itong video para makita po ng ating mga ibang mga kababayan, mga kapatid at mga kababayan. So hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth.